Welcome to Sola Scriptura Christian Church, a church located at the heart of Manila, the Philippine capital, that is firmly holding to the Reformed faith, adhering only to what the Scriptures teach, to train and equip members for the fulfillment of the Great Commission. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ang pamahalaan ay nagmula sa Diyos. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Kaya nga, magpasakop kayo sa pamahalaan. Hindi lang para maiwasan ang parusa, kundi dahil ito rin ang nararapat gawin. May nakita po ako ng isang post sa social media. Ito po yung sinasabi doon. Kaya daw pala sobrang init sa Pilipinas ay dahil sa panalangin ng iba na ganito. Lord, heal our land. Dito po sa ating binasa ay na-address po ni Timothy o ni Pablo si Timothy upang manalangin para po sa mga leaders ng government o sa mga pinuno ng pamahalaan, so authorities, sa mga namamahala sa gobyerno. Ito pong si Timothy ay pastor po sa church ng Ephesus. At siya po yung kinakausap po ni Paul dito. And of course, ito po para din sa atin bilang mga mananampalataya. At alam po natin na particular si Timothy, no, na siya po ay exposed sa mga leaders ng government dahil po yung kanyang ama ay isang Greek at ang kanyang nanay ay isang Jew o isang Hudyo. At alam po niya siya po ay lumaki sa isang kultura na may friction between the Jewish leaders or Jewish nation and Roman government. At siya po ay isa po sa mga advocate po ng kalayaan. Ngunit nang dumating po ang Panginoong Jesucristo at mangaral at nakita po niya ang pangangaral ng mga apostol na hindi po lumalaban sa government, ay siya po ay tumulad o gumaya sa mga apostol, especially kay Pablo, na hindi po lumalaban sa government. Instead, siya po ay nagpapasakop sa government. At si Timoteo po ay sumama sa paglalakbay po ni Pablo bilang isang misyonero. At ang edad po niya ay middle 20s. So siya po ay batang-bata pa nang siya po ay maging isang kalinga o tagasama o kasakasama ng mga apostol, especially Apostle Paul. At siya po'y napansin ng mga elders ng church na isang tapat na mananampalataya at may katangian upang maging pastor. Kaya po siya itinalaga sa church ng Ephesus bilang pastor doon. So siya po ang pastor sa Church of Ephesus. So bata pa pero naging pastor na si Pastor Timoteo. At binrake po niya yung traditional qualification na dapat po 30 years old above yung pong isang maituturing na teacher o pastor o tagapangaral. At ang mahalaga pong malaman na ang sulat po ni Pablo sa mga taga-Epeso kung saan pastor si Timoteo ay sinulat po niya nung po siya nakakulong. Nung po siya nakakulong na. At dito po sa kanyang sulat kay Timoteo ay naghihintay na po siya ng verdict o ng judgment ng bansang Roma. Sa kaso, dalawa po ang kanyang kaso, no? Incitement to sedition o yung pong panghihikayat sa mga tao na magrebelde laban sa bansang Roma, which was, alam natin na hindi totoo. At ikalawa, ay yung pong ikalawa niyang kaso ay disrespecting
the temple and the Jewish religion. So hindi niya paggalang sa templo ng mga Hudyo at sa hindi niya pagpapasakop sa relihiyon ng mga Hudyo. Alam natin na si Pablo po ay dating isa po siyang Pariseo at miyembro ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin po ay Supreme Court ng mga Jew. So pero siya po ay na-convert at naging Kristiyano. At galit na galit sa kanya yung mga dati niyang kasamahan na Pariseo, of course, dahil isa siyang malaking katitisuran para sa mga leader ng relihiyong Hudyo. At dito po sa kanyang sinulat kay Timoteo sa partikular na kabanata ng Timoteo, sa chapter 2, ay binilinan po niya si Timoteo na manalangin para sa kanilang bansa o para sa mga leaders ng bansa. At may makikita po tayo dito na dalawang dahilan upang bakit tayo dapat manalangin. But firstly, ang sabi po ni Pablo kay Timoteo sa verse 2 ay ganito. Ang sabi po doon sa English ay, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority. So may particular na object po ng prayer si Pablo para kay Timoteo na ipanalangin niya ang hari. Well, during that time, ang hari po of course ay ang King of Rome, ang Emperor. At ang lahat ng mga nasa authority, yung mga governors, yung mga tagapamahala, maging yung pong mga tax collectors, yan po ay authority during that time, no? At napakahalaga po natin na maunawaan, no, na ang iglesia po ang iglesia po ay hindi advocate noong pong social change. First and foremost, hindi po natin trabaho na tayo ay pumunta sa kalsada at tayo po ay lumaban sa mga batas na itinatadhana ng gobyerno, malibang yung batas ay laban sa salita ng Diyos. Pero kung ang batas po, ang legislation ay para sa ikabubuti ng bansa, kahit na masakit para sa atin yung batas, like yung issue ng VAT noon time ni Rojas, marami ang tumutol, no? Kasi yung 12% VAT, value added tax doon sa mga taxes natin sa mga pagkain, sa mga basic commodities, yun po ay mariing tinutulan noon at sumama ang mga Kristiyano. Well, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi mapapasa ang batas na yon, pero nag-decide po ang ating Kongreso na talagang maipasa yon. Kaya po may 12% VAT, tumaas ang presyo ng bilihin dahil ipinatong sa ating mga mamamayang Pilipino yung pong VAT na yon. Pag bibili tayo, hindi yon ay charge sa manufacturer, kundi po sa buyer. Kaya po we are paying our taxes by means of VAT. Pag bumili ka ng gasolina, bumili ka ng sardinas, bumili ka ng mga basic commodities sa palengke, ay nagbabayad ka ng 12%. At yun ay pumupunta sa gobyerno para sa mga proyekto ng gobyerno, gaya ng kalsada, pagawain ng mga tulay, para po sa ikabubuti ng ating mga Pilipino, tayong mga Pilipino. Ang sabi po rito ni Pablo ay hinihimok kita, una sa lahat, na ikaw ay manalangin, mag-intercede, o mamagitan at magpasalamat para sa mga hari at sa lahat ng mga nasa katungkulan sa gobyerno. Kaya po ito sinabi, binibigyan din dahil may nakasama po ako na isang pastor na nag-a-apply noon sa aming mission organization. At pinasamahan po niya o nagpasama po siya sa akin sa bahay ng isang COMELEC chairman doon sa town. It so happened na kaibigan ko po yung COMELEC chairman, dahil nilapitan po ako noon na ako po ay maging candidate ng mayor for the leader ng kabataan, SK. So, nung pinapunta ko sa bahay nung COMELEC chairman, at gusto akong dalahin ng mayor para labanan yung kalaban na SK chairman para maging konsehal, no? Na nagiging konsehal po noon. The first time
na ang mga SK leaders, yung pinaka-leader sa lahat ng barangay ay magiging representatives sa Sangguniang Bayan. Kaya po kilala ako nung COMELEC chairman, so sinamahan ko siya at nag-try po siya na ibahagi ang gospel doon. So kaming tatlo, tapos nag-try siya na mag-ibanghelyo. Ngunit siya po ay tinutulan at may sinabing masama yung COMELEC chairman. So pangit yung mga salita, mga reasoning na tisod daw siya sa mga Kristiyano at pinalabas kami ng bahay. Sabi, pwede kayong makipag-usap sa akin tungkol sa politika, pero pag tungkol sa relihiyon, made up na ang isip ko. Hindi ako maniniwala sa inyo dahil sa aking mga nakikita at nararanasan sa mga Kristiyano. At nung malayo-layo na po kami, tumigil po siya sa tapat ng bahay, o inilihans niya po yung bahay habang siya nasa malayo, at sinabi niya, tamaan ka ng kidlat. Sabi niya doon sa bahay noong COMELEC chairman. So sa aking puso, I was a young pastor, a young worker, not full-time pastor yet. Pero ako'y tumutulong na sa gawain. So nagtanong ako sa aking isip kung tama ba ang ginawa ng pastor. But certainly that is wrong. Mali po na ipag-pray natin ang ating mga namumuno sa gobyerno o mga nasa otoridad na sila po'y sumpain ng Diyos. At mamaya makikita natin kung bakit. So instead of criticizing, why not pray for our leaders? Sa halip na tayo po ay mag-criticize, hanapin natin yung ikababagsak ng ating leaders, ng ating bansa, ipanalangin natin sila. Yun ang sabi ni Paul. At tingnan natin ang mga present issues sa government ngayon. Una, yung issue ng China at ang claim ng China sa West Philippine Sea. Ito po yung isang napakalaking issue noong paman, nung nakaraang administrasyon. Magkaiba ang approach ng dating administrasyon ng ating bansa sa approach ng present administration. Dahil po ngayon, ang previous administration, kinakaibigan niya ang China. Yun ang kanyang strategy. So, para ma-avoid ang conflict, yung labanan at baka magkagera, ang strategy ng past administration ay kaibiganin at magkaroon ng compromise agreement. Ngunit ang present administration ay humihingi naman ng tulong mula sa mga malalaking bansa na may interes sa Pilipinas gaya ng Amerika at mga allies ng Amerika para proteksyonan ang ating interes sa mga disputed territory natin sa West Philippine Sea. Particular po dun sa 9-dash line na inaangkin ng China na napakalayo na sa kanilang bansa, nasa tabi na natin, pero kanila pa rin daw yun. Ikalawa nating pressing issue sa government ay ang nangyayari ngayon pong inquiry sa Senate sa pamumuno po ni Senator Bato de la Rosa dahil inaakusahan po ang ating presidente ng isang dating PDEA agent ng paggamit ng droga. And it's a big threat sa atin pong bansa dahil yung ating leader ay binabato ngayon. At kung mapatunayan, ano ang mangyayari sa ating bansa? Magkakaroon ng kaguluhan yan sa politika at may mga ambisyon dyan, mag-aambisyon na palitan siya at maaaring hindi lang isa o dalawa. So yung mga iba-ibang partido ay pwedeng gumawa ng mga hindi magandang aksyon para po maging sila ang maging leaders ng ating bansa. At may mga aligasyon na ang isa sa mga drug sessions ay allegedly ay naganap sa bahay ng isang kilalang aktres na si Maricel Soriano. Ito yung mga aligasyon pa lamang. No? Wala po tayong, walang conclusion at ito po ay in aid of legislation, wika nga, ng mga senador. Ito po ay para makagawa ng batas na magpiprevent ng mga ganitong senaryo sa hinaharap. Ikatlong pressing issue natin sa bansa ay yung may alleged destabilization plot di umano ang ilang general at mga former senador o mga ilang senador at maging mga oligarch laban sa present administration. Ito po mga issue na to ay makakaapekto sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Bakit? Tayo ay nasa bansang ito kung saan ang mga isyong ito ay nagaganap at kung
magkaroon ng kaguluhan, tayo ay apektado bilang mga Kristiyano. Dahil tayo ay mamamayan ng bansang ito. Anong ating gagawin? Habang iba pong mananampalataya ay umaakto na parang huwes o judge at nagkukonclude na sa social media na totoo yan, bangag yan. Yung iba naman ay nagsasabi na sinisiraan lang yan. Walang katotohanan yan dahil gusto lamang ng dating administrasyon na makabalik sa posisyon or gusto niya na yung kanyang gustong ilagay sa pwesto ang manalo sa susunod na eleksyon. Pero ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Dapat ba tayong makihalubilo o makibahagi o makisangkot sa mga kaguluhang ito? 4 na salita tungkol sa panalangin ang ginamit ni Pablo sa Greek, but itranslate na natin sa English at Tagalog. Nasa verse 1, dapat ba tayong makialam? Dapat ba nating gamitin ang ating pagiging Kristiyano para humusga o para makialam sa mga nagaganap at tayo'y lumabas sa kalsada sa mga issue na mayroong itinakda ang Diyos na ahensya para magsiyasat. Tandaan natin, there is hierarchy of authority sa government. And we are urged by Apostle Paul that tayo po ay hindi dapat makibagay o makisama sa mga ganyan, sa pamumulitika. Kaya ang ginamit niya, sabi niya, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving may be made for kings and all those in authority. Isa-isahin natin yung mga words na ginamit. Ang sabi niya, una, supplication. Doon sa salin po ng King James Version English ay entreaties. Ang entreaties o supplication ay appealing to God for our authorities na yung kanilang mga layunin with respect to a particular cause ay ating tulungan siya na nawa ipatupad ng Diyos. Kung ano yung mabubuting hangarin ng ating pamahalaan, yun ay dapat nating ipanalangin. Yung ating mga namumuno. Hindi tayo dapat mamulitika. We are apolitical as a church. So there's a demarcation between the church and the state. Lagi nang sinasabi yan na dapat hiwalay ang iglesia at ang estado. At kung may dapat lumapit sa kung kanino, dapat ang lalapit, hindi tayo. Hindi tayo mamumulitika. Hindi tayo yung hihingi ng tulong sa gobyerno at pag humingi tayo ng tulong sa gobyerno, may i-impluwensyahan tayo ng gobyerno. Then whether you like it or not, pag ang gobyerno nagbigay sa isang iglesia ng pera para sa isang proyekto ng iglesyang iyon, magpagpatayo ng isang church, you are indebted to that government official. Habang nakaupo yung government official na yan, may utang na loob ka dyan. At kung ano yung sabihin niya sa'yo, at kung ano yung ipaboto niya sa'yo, magkakaroon sila ng hand. Magkakaroon sila ngayon ng pakialam sa'yo. At sisisihin ka kung bakit siya natalo. Kaya as a church, we don't meddle with politics. We don't mix politics and the scriptures and the church issues. Hindi natin po yan hinahaluan. Ikalawang word na ginamit niya ay prayer. This is generally supplication or request. Request po ito o panalangin pagpapaabot ng kaaraingan sa Diyos para sa ating mga leaders. And then intercession. Yun po ang ginamit o mamagitan tayo sa Diyos para sa ating mga leaders sa government. Mamagitan tayo. Kung may problema siya, hilingin natin sa Panginoon na lutasin yung kanyang problema. Kung mayroon siyang struggle, hilingin natin sa Panginoon na malutas yung struggle na yon. And definitely, hilingin natin sa Panginoon na gumawa siya ng himala para maging mananampalataya ang presidenteng yon. The problem with many believers today, and I see this in actual, wala silang pakialam sa mga leaders ng gobyerno na parang hindi sila tao, na parang wala silang kaluluwa, and they don't pray for the souls of those government leaders. Parang they don't need salvation. Yun ang kanilang pananaw.
na nananaig sa kanila yung personal, yung bias. Minsan regional bias. Regional kasi din ako nakatira sa malapit doon sa lugar ng presidente. So, kakampi niya ako agad. Di ba? O pag hindi ko kabisaya ang presidente, hindi ko siya kabisaya, hindi ko naman siya, di ba, walang connection sa aking ethnicity, so hindi ko siya papaniwalaan. But then that's not neutrality. We are neutral. We don't decide to side with or to go against a leader just because tayo ay kababayan nun, ng leader na yon. So lagi tayong magbibigay ng distance bilang iglesia. Dahil hindi tayo dapat makialam. Apolitical po ang church. Apolitical. Without political affiliation. The pulpit should not be used to vouch for or to go against a certain leader of the government. But the pulpit is to be used to support government leaders, to pray for them, to urge the believers to be neutral and to support whatever good ordinances na tinatadhana ng ating batas. And then ikaapat, thanksgiving. Supplications or entreaties, prayers, intercession, and thanksgiving. These are all positive words. Walang negative po sa mga to. Kailanman po sa Biblia ay hindi po hinimok ang kahit sino from the Old Testament to the New Testament na sumpain o pag-pray natin ang mga leaders natin mismo na sila ay mamatay na. O sila ay makulong o sila ay mawala sa pwesto. No, we are not admonished by the scriptures to do just that. But we are admonished by the scriptures to intercede for them, to thank God for them, to pray for them, and to make our supplications or entreaties for them. So these words of Paul denote that ang application sa atin, sa ating present administration, we should support. We should not go against the government. And the only time that we can go against is when they prohibit us from our worship, from our doing the will of God, from our work, from our ministries, from our preaching, from our street preaching. Yun lang ang pwede nating i-oppose. Pag pinagbawalan tayo ng isang government leader o barangay captain na mangaral, we will not obey. But we will submit. Ano po ba ang multa namin? Babayaran namin. But we will not obey na dahil sa inyo lang ay titigilan namin ang pangangaral. Kaya nga kasi hiwalay di ba? Dapat suportahan nyo kami dahil di naman kami nakikialam sa inyo. Kami rin ay huwag nyong pakialamanan dahil kami po ay apolitical. Hindi namin po i-encourage ang tao na bumoto para sa kanino o kung sa kalaban mo. Ang pamumulitika ay isang personal issue. Personal issue mo na yan kung sino yung gusto mong iboboto. I cannot influence your decision. Pwede akong mag-suggest bilang isang businessman sa aking mga nasasakupan dahil may authority ako as a president of a corporation. But still, that's their choice. That's their decision. But as a pastor, I cannot advocate for a certain leader. I cannot vouch. Bakit? I will use my authority as a church leader which is prohibited by the scriptures. Hindi ako pwedeng makialam at manira sa mga tao sa gobyerno for the purpose of acquiring my yung gusto kong makuha, what I want from the government. So basahin ko po ang mga talata na sumusuporta sa pananaw na ito ni Pablo. Sinabi niya sa Romans chapter 13 verse 1 to 6, at basahin ko po ito sa Tagalog. Well, tandaan natin si Pablo po ay isang bilanggo. Bilang isang bilanggo at ikaw ay inuusig ng gobyerno, ang iyong emosyon ay against doon sa gobyerno. Bakit? Sila ang gustong magpapatay sa iyo . And mind you, Apostle Paul was held in
He was in a house arrest at siya ay mayroong gwardiya na palit-palitang nagbabantay sa kanya. He has no liberty na gawin ang gusto niya, malibang binigyan po siya ng kalayaan na mangaral. At yun ang gusto niya. Sabi niya, okay lang, wala akong problema. Ikulong niyo ako, pero pabayaan niyo ako magsulat. Kaya di ba nakapagsulat siya ng mga aklat, binibigyan siya ng kalayaan. Pabayaan niyo ako na mangaral sa mga bilanggo na kasama ko. Pabayaan niyo akong mangaral sa mga nasa yung mga warden, yung mga tagapamahala sa kulungan. At pinayagan po siya. Kaya po hindi po siya, kaya po nagpapasakop siya. At anong gawin sa kanya? Hanggang sa pugutan siya ng ulos nung panahon po ni Emperor Nero. Anong sabi niya sa Romans chapter 13? Sabi niya dito ay ganito. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ang pamahalaan ay nagmula sa Diyos. At siya ang nagbigay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan. Ang mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, magpasakop kayo sa pamahalaan. Hindi lang para maiwasan ang parusa, kundi dahil ito rin ang nararapat gawin. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis. Sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilalaan nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. So, ang salitang lingkod ng Diyos ay paulit-ulit doon sa Kabanata 13 ng Roma. So, kung lingkod ka ng Diyos sa realm ng church, tayo, sa mga leaders in church, lingkod tayo ng Diyos, at tayo din sa ating capacity, tayo lingkod ng Diyos, sila din ay lingkod ng Diyos. So hindi po sila nandyan by accident, sabi ni Pablo. Walang pamahalaang umiiral na hindi ang Diyos ang nagtalaga niyan. Kahit pa sa pamahalaan ng mga komunista, sa North Korea, o sa demokrasya, sa federalismo, kahit anong anyo ng gobyerno o pamahalaan o struktura, ang Diyos ang nagtalaga doon. So kailangan nating sumunod dahil ang Diyos mismo ang siyang naglagay sa kanila sa kanilang pwesto. At nandyan po yung tinatawag nating walang hanggang kapamahalaan ng Diyos. Siya ang ruler. God is the ultimate ruler and He is the one who puts them in place. Walang kahit sinong namumuno sa kahit anong realm ng pamahalaan man o sa pribado o sa anumang grupo, ang hindi ang Diyos ang nagtalaga. Kaya kailangan tayo magpasakop. Kaya po hindi po masama na mag-support tayo sa government. Kung kailangan ng tulong ng government, let's help them and pray for the ungodly leaders. So kung may kilala tayo na talagang masamang leader, hindi tayo dapat na manalangin ng panalangin ng imprecatory, na nawa, sumpain ka ng Diyos. But we are encouraged to pray or even serve under them. It is not wrong for Christians, hindi masama sa mga Kristiyano na maglingkod sa ilalim ng mga masamang pinuno. Sino ang halimbawa? Kasi po walang dichotomy sa governance sa mundo. Ang Diyos ang nagtalaga sa Kanya, at kung tayo'y tinatalaga ng Diyos sa ilalim niya, hindi lang tayo mananagot sa Kanya, mananagot tayo sa Diyos. Dahil tayo ay ipinasakop ng Diyos sa isang pinuno. Halimbawa, sa buhay po ni Daniel, sa buhay po ni Jose, pareho po silang naging masagana sa malayong lupain o sa hindi nila bansa. At sila po'y inelevate ng Diyos sa mataas na posisyon sa isang bansang pagano at sa isang presidenteng pagano. Si Daniel ay naglingkod kay Nabucodonosor o Nebuchadnezzar.
hari ng Babylonia. Si Haring Nebukadnezar ang gumiba sa templo ng mga Hudyo. At nung gibain niya ang templo ng mga Hudyo at masakop ang bansang Huda, dinala niya lahat yung mga may kakayahan at mga matatalino na kabilang sa royal household. At isa si Daniel na ang dinala doon. At si Daniel ay naglingkod sa hari. Tumulong po si Daniel sa hari hanggang sa si Nebukadnezar ay nakakita ng pangitain at ininterpret iyon ni Daniel. Si Shadrach, Meshach at Abednego, sila po ay mga tauhan ng haring Nabucodonosor. At sila naglingkod sa hari. Ang tanging hindi nila sinunod nila lahat ng mga alituntunin ng mga batas ng bansang Babylonia, maliban sa kanilang pagsamba sa Diyos. Ang tanging hindi nila sinunod ay nung sabihin ng hari na pakainin sila ng karne. Alam ng mga Hudyo na ito, na ang mga karne na yon ay inihandog sa Diyos ang pagano. At sa kanilang kautusan, bawal kumain ng mga ganitong pagkain. At yung mga pagkain din yun ay bawal para sa kanila. Baboy, mga ibon, yung mga hayop na hindi pwedeng kainin, kahalo doon sa inihahain sa kanila. And they decided to just eat vegetables. Si Daniel, pinagbawalang manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang laging ginagawa, siya po ay napapakita sa mga tao sa bintana at siya nananalangin sa langit. Nakatingala sa langit para makita ng lahat na ang Diyos niya ang kanyang sinasamba. Pwede naman siyang manalangin sa loob at huwag ipakita, pero pinapakita niya para sabihin sa mga pagano na may Diyos ako na iba kaysa Diyos niyo. So nung mainggit kay Daniel yung kanyang mga kapwa tagapamahala na mas mababa ang pwesto sa kanya at dahil sip-sip sa hari, ay inutusan o binigyan ng suggestion ang hari, nagkaisa sila na magpagawa kayo ng inyong ribulto at utusan ninyo ang lahat ng mga nasasakupan ninyo, pati kaming mga leader ninyo na sambahin ang ribulto mo. Pero hindi sumunod si Daniel. Kaya siya ikinulong o inilagay siya sa kulungan ng mga leon. Alam ninyo yun, di ba? Pero pinakita ng Diyos na hindi kaya ng kahit sino napatayin ang kanyang lingkod malibang ipinahintulot niya. Pinatikom ng Diyos yung bunganga ng leon at lalo si Daniel natanyag. At nahulaan ni Daniel na si Nabucodonosor ay mawawala sa pwesto. At hindi nga nagkabula, biglang dumating si Cyrus the Great ng Persia at nag-take over siya sa pinatay niya si Nabucodonosor, kanyang sinakop ang buong imperyo ng Babylonia at naging imperyo ng Persia at kinuha rin uli si Daniel ng isang Persian king na si Darius. At doon sa pamumuno ni Darius, doon siya nag-excel at alam mo ang sabi sa kanya ni King Darius, nag-contemplate pa si King Darius, ang sabi sa kanya na, ikaw na ang gagawin kong pinuno sa lahat ng aking kaharian. So itinuturo sa atin ng mga pangyayaring ito sa Biblia na tayo po ay pwedeng maging instrumento ng Diyos kahit sa kabila na tayo ay kabilang sa mga lingkod ng mga ungodly men and women. Pwede tayong mag-excel sa ating maka-Diyos na gawain, pwede tayong gamitin ng Diyos para sa kanyang kaharian. At walang kaharian na hindi ang Diyos ang nagtatag. In fact, ang lahat ng kaharian ay may kanya-kanyang layunin para sa kanila ang Diyos na hindi lang natin alam. Pero ito po ay an intricate web of God's purpose. May layunin siya sa isang hindi kayang maunawaan ng pahat na kaisipan ng tao kung anong layunin niya kay dito sa North Korean President Kim Jong-un. Anong layunin niya sa Russian President Vladimir Putin? Anong layunin niya sa mga Iraqi leaders? Pati hindi pa niya gunawin yan, di ba? Pero nasa kamay niya yan kasi mayroon siyang timetable para sa lahat. Hindi natin pwedeng ilagay
sa ating sariling pananaw yung ginagawa ng Diyos at sabihin ito ang kanyang plano para sa atin o para sa bansa. So, tingnan natin ang mga dahilan. Dalawang dahilan ang sinabi ni Pablo kung bakit tayo dapat manalangin sa ating mga leaders sa government. Una, sabi niya sa verse 2, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority. First, sabi niya, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Para makapamuhay tayo ng mapayapa at tahimik sa ilalim ng mga leaders na ito na ungodly. Kaya tayo inuutusan, suportahan sila, panalangin sila, para yung ating puso ay ating maturuan, no, na sa kabila ng lahat, ang Diyos pa rin ang may control dyan, kaya nga tayo lumalapit sa Diyos. At sa gayon din ay dahil nakikita nila tayo na tayo ay nakikipamuhay sa bansa natin na maayos, tayo ay susuportahan ng mga leaders na yun. In fact, I am praying for a big project talaga na makakatulong sa ating presidente. Nawa bigyan ako ng pagkakataon na ako mismo makalapit sa ating presidente. Dahil meron akong hindi niya kayang tanggihan na opportunity. Na ang magbabangon sa kanyang integrity, sa lahat ng kanyang kakayahan. Pag nalaman niya at pinatupad niya ito, hindi lamang ating presidente ang matutulungan, kundi tayong lahat ng mga Pilipino. Ang Panginoong Jesucristo mismo ay hindi nagrebelde sa Roman government. Hindi niya criticize kahit minsan ang Roman government. Although nagsalita siya ng katotohanan laban kay Herodes, yung tinawag niyang iyon ay asong gubat, but that's a fitting description, but he did not criticize na parang personal siya. Yun talaga siya. Pero hindi niya nilabanan si Herodes. Hindi niya nilabanan si Pilate. Nagpasakop nga siya kay Pilato. Nang siya hatulan ng kamatayan ni Pilato na isang Roman leader, nagpailalim siya. Hindi siya nagsabi na, wala kang karapatan, hatulan ako ng kamatayan, wala akong kasalanan. So kung yun ang hatol ng leader sa akin, ng bansa sa akin, so yun ang layunin ng Diyos. So he didn't criticize any Roman government official kahit na nag-i-impose ang mga Romano noon sa bansang Israel ng sobrang tax, heavy taxes. And they are committing injustices. No? And the worst injustice is his own trial. Hindi dumaan sa tamang proseso yung paglilitis sa Panginoong Hesus. Pero hindi siya nagreklamo. Iyon ang dahilan kung bakit po ang Panginoong Hesus ay nakapaglingkod, nakapagministeryo ng walang banta mula sa mga Romano. In fact, ang mga Roman officers pa nga ang pumupunta sa Panginoong Hesus para huminging tulong. And you remember in Matthew chapter 8 verses 5 to 13, isang army officer ang sa Capernaum ang pumunta sa Panginoong Hesus at humingi ng kagalingan para sa kanyang alipin. At nagmakaawa. Sabi niya, Jesus, puntahan mo po ang aking alipin at mamamatay na po siya. At sabi nga ng Panginoon, wala akong nakitang ganito kalaking pananampalataya sa Israel. So kung ganon ang iyong relasyon sa mga government leaders, paano kang hindi susuportahan nila? Kaya lang po siya hinuli dahil pinagbintangan siya ng mga Hudyo mismo, hindi ng mga Romano. Even Pilate, wala siyang nakitang kasalanan sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan, nasukat patayin siya. Kaya nagugas ng kamay, di ba? Kasi wala naman siyang anumang sinasabi laban sa gobyerno. Wala din siyang sino mang tauhan ng gobyerno ang kinakalaban niya. Ano ba ang ginagawa niya? Napapagaling ng may sakit. At sinasabi niya na siya ay galing sa langit. O anong pakialam namin doon? Anybody can claim that he came from heaven like Kibuloy. Di ba kita mo? Sabi nga ni Kibuloy, galing daw siya sa siya daw ang Kristo eh. O ba't nakikialam pa si Duterte? Wala.
Bakit? Hindi ko ano issue yan. Kung nabubuwang ka man dyan, wala akong pakialam. Di ba? Kasi nga separate nga ang government at saka ang religion. Oh. Kung kampihan siya ni Presidente Duterte kasi malapit ang puso niya sa kay Duterte, sa kay di ba? Wala tayong magagawa doon. Issue nila yan. Bakit? Kita mo naman si Kibuloy. Sinusuportahan talaga niya si Duterte. Dahil immediate superior niya ron sa Davao O bakit? Oo nga naman, kung susuportahan niya ang mga leader doon sa Davao, o kahit anong proyekto ninyo, approve ka. O di ba? Pero nga lang, si Kibuloy hindi po tunay na Kristo at siya pupuntang impyerno. 100%. Kung hindi siya magbago at kung hindi siya magsisi sa kanyang pangarap na siya na ang Kristo. Harapin niya ang kanyang mga kaso at dapat siyang pananagutan kung totoo. At dapat siyang makulong o kung hindi man, dapat siyang bitayin kung talagang totoo ang aligasyon sa kanya na naganap sa Amerika o nilitis sa Amerika. Ikalawang dahilan bakit tayo dapat mamuhay, dapat po tayong manalangin at sumuporta sa ating mga leaders. Ito po ang sabi sa verse 3. This is good and pleases God, our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Ito'y mabuti. Ito'y nakalulugod sa Diyos. So pag sinusunod natin at nagpapasakop tayo sa ating mga pinuno ng pamahalaan, malinis ang ating konsensya at alam natin na ito'y mabuti at ito'y nakalulugod sa ating Panginoon. Wala tayong pakialam sa kasalanan niya. It doesn't matter. Kung ang ating presidente man, ganyan man o anuman, bahala siya sa Diyos. Hindi naman siya mananagot sa akin. Mananagot siya sa Diyos. Pero mananagot ako sa Kanya dahil siyang itinalagan ng Diyos para mag-rule sa ating bansa. So lagi tayong neutral sa politics. Lagi tayong apolitical. Hindi tayo dapat mag-side sa kahit sino. Kung siya ang leader, suportahan natin. And government leaders are also in need of salvation. And God wants them to be saved. Ito po yung dispositive will of God. Yung expression ng kanyang kalooban na lahat ng tao gusto niya makaalam sa katotohanan. Ang sabi diyan, dapat taning ipanalangin sila na sila nawa ay maligtas. No, although alam natin sa decretive will ng Diyos, may tinalaga na siyang maligtas. But as human beings, we don't know who are they. Hindi natin alam kung si Presidente Marcos bilumob, kung maging Kristiyano yan. Di ba? Magsisi sa kasalanan niya. Anong impact ang magaganap sa ating bansa? Baka pag nagsalita yan sa national television, biglang mangaral. At sabihin niya na sumampalataya kayo sa Panginoon Kristo at nang kayo maligtas. Di ba napakaganda nun? Bakit di natin ipag-pray? Wala namang imposible sa Diyos, di ba? May imposible ba sa Diyos na hindi niya kayang baguhin ang puso ng kahit sino? Kahit ng isang hari? Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Diyos. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. God can change the heart even of the highest ruler of the world. Yung 666 hindi na, nakatalaga na iyon sa impyerno. Pero ang lahat ng mga tao ay dapat makarinig ng katotohanan at sila'y maging mananampalataya. Baka mamaya magkandara pa itong mga tumutulig sa presidente kung maging Kristiyano ang presidente. Di ba? Bakit? Ano bang habol lang nila? Parang sarili, kadalasan. May mga bumubuo ng organisasyon para siyempre makahingi ng tulong na pinansyal. Tayo hindi ganoon. We are subjecting ourselves to the leaders of the government not because we want financial help. We want to help them, not that we want their help. Tayo ang tutulong sa gobyerno. Ganon ang ating pananaw. So Christianity is not nationalism. Social gospel is a false doctrine na pag tumulong ka daw sa nangangailangan, pag lumabang ka sa mga corruption ay kalooban yun ng Diyos? Yes, kung ikaw ay nasa posisyon. Halimbawa, kung ikaw ay Kristiyano din at ikaw din ay nasa BIR, labanan mo yung system doon. Sa iyo mag-start yun. Baka naman pagka ikaw naroon din at ikaw din ang may tungkol, baka ikaw pa ang mas kurap kaysa mga yon.
It's a matter of a personal conviction and personal decision to fight. Magsisimula yan sa'yo mismo. Eh hindi ka naman, wala ka namang power doon. Paano mo baguhin yung sistema? Wala kang karapatan at kakayahan na baguhin yung sistema doon. And let's pray that God would raise Christians in the workplace of the government, sa mga offices ng gobyerno. Let's share with them the scripture. I've shared the gospel sa isang mataas ang tungkulin, sa isang government agency. Nung una, pinakapakapa ko siya kasi siyempre mataas ang tungkulin nito eh. So nakikita kami and mabait siya, lagi siya dito sa Quiapo Church. Sabi niya, Mel, samba tayo. Sabi ko, Sir, hindi po ako Katoliko. Ako po yung Christian. Anong Christian? Ang Christian po ganito, naniniwala kami na ang tagapagligtas lang ay Panginoong Kristo, hindi po relihiyon. Biniiba na niyang usapan nun. So kinakapa ko siya kung ano ang kanyang damdamin. Nung siya po yung naghihingalo na sa ospital, tinawagan ko siya, ang nakasagot yung anak niya. Sabi niya, ang dad ko po nasa hospital na eh. Pinapunta ako niya, sinabihan yung anak, papuntahin ako. And then on his deathbed, sabi ko, ito na ang pagkakataon, wala nang iba. Hindi siya makakatakas sa gospel. Kasi pwedeng ang gospel, takasan ng tao yan eh. Kasi nga, meron siyang nakatayo ng doktrina eh. Ngayon nangangailangan siya. Hinawakan niya ang kamay ko, sabi niya, Mel, ituloy mo yung ginagawa mo. Tuloy mo lang, kumusta na? And then I prayed for him. Hindi ko siya pinatanggap. Sabi ko lang sa kanya, Tay, ang kaligtasan ay hindi sa iyong relihiyon. Hindi sa gawa mo, hindi dahil sa mabuti kang tao. Tay, baguhin mo. Ito ang gospel. Pagsisihan mo ang pagtitiwala mo sa iyong sarili. Alisin mo ang iyong pride sa harap ng Diyos, sa iyong kaligtasan. At tanggapin mong makasalanan ka. Aminin mo na lahat ng ginawa mo ay hindi kalooban ng Diyos, karamihan. At lahat, halos. Kasi nga, hindi ka naman Kristiyano. Then sabi ko, pagsisi ka, at kung totoo kong magsisisi, ngayon din. Hindi natin alam, Tay. Pero dalangin ko, Tay, iiyak siya, umiiyak siya. Tuwang-tuwa siya nung dumalaw kami ng asawa ko. And I was so relieved. Dahil noong time na kami nagkikita talaga, hindi ko siya masyaran eh. May barrier, alam mo yung may barrier na religious na tao, tapos mataas ang tungkulin sa gobyerno. Diba? So, hindi ka makakapasok agad-agad. Kasi may pride siya eh. Ikaw ngayon humihingi sa akin ng tulong ngayon eh. Diba? So, dahil sa akin, kaya ka magkakaroon ng ganito. So, ngayon, at napakabait nun. Kung kumbaga siya ay moral na tao. Meron kasing taong moral eh. Alam mo yung moral na mabait, na pinipilit niyang maging maayos ang relasyon sa kapwa, pinipilit niyang maging makasunod dun sa mga kautusan sa panlabas. Kasi sa puso niya, hindi naman niya kayang sundin yan eh. Pero at least itong tao na to, meron siyang moralidad na tumitindig siya sa tama. At isa siya sa mga nagpatibay sa aking konklusyon na totoo ang aking ginagawa. Dahil siya mismo ay bahagi ng sistemang yon. Nais siyang kumawala pero wala siyang paraan para kumawala doon. Kasi nandun siya. At doon ang pagkakakitaan niya. It's very difficult for a believer to share the gospel with somebody who is really deep into corruption, mga kapatid. Pero walang imposible sa Diyos. Hindi ko alam, baka pag ako'y namatay na rin, makita kami niya. Makita kaming dalawa. Makita kami. The government leaders are also in need of salvation. Administrators, all government officials, the president, vice president, senators, congressmen, governors, board members, mayors, city councilors, lahat hanggang sa barangay captain at barangay tanod, pati mga barangay workers. When Christians fight against them, nagpersonalan na, Christianity becomes a threat against the government. And they will distance themselves against Christianity, against you yourself. Hindi ka nila pakikinggan. And nagagalak ako sa Panginoon na binibigyan ako ng pagkakataong makapangaral sa mga PNP officers. Last 2 months ago, 1 month ago lang, my friend invited me to speak in front of police officers in Caloocan South.
Sabi ko, sana hindi lang ito. Sabi ko, ano mo pa ako? Sabi ko, yung ginagawa mo, para kang si Esther eh. So, andyan ka, i-connect mo ako ngayon para ako makapangaral din. And so, I can also introduce our faith to them. Then, mag-curious sila, bakit ganito? Sino ito, di ba? And that's what Paul is saying, teaching in these passages. So, sinasabi niya, no, hindi tayo dapat mag-oppose. Sabi niya kay Timothy, mataas ang pride mo kasi Greek ka, hindi ka naman Roman. Siyempre, hindi naman siya Romano eh. Pero ang Romans ang rulers during that time. So ikaw tatay mo ay Greek, Napoleon Bonaparte, na tinalo o inagawa ng posisyon ng mga Romans. Tapos Jewish ang nanay mo, na ngayon inaapi rin ng mga Romans. So there's a tendency sa puso yung nationalistic tendency na huwag ka lang kayong pakialam dito sa bansa namin. At ako'y Kristiyano, ito'y bansa ng Diyos. Di ba? At kayo ay dayuhan dito. In fact, ang mga lahi ko ang talagang hari. Ang sumakop na totoo dito. Ngayon, siyempre, sabi ni Pablo, we should support the government even though we are not related to them. It's the command of God. It's the will of God. It is what God pleases for us. It is pleasing to God. God is pleased when we obey government leaders. Sa atin po ngayon, anong ginagawa natin? Kayo ba'y nakapag-pray na para sa inyong government leader? Bilangin nyo yung mga panalangin ninyo ngayon o yung mga nakaraan ninyong prayers. I-include nyo naman ang ating bansa. I-include nyo naman ang ating presidente na siya man ay maging mananampalataya rin. So wag ninyong husgahan na hindi siya pwedeng magbago. Walang taong hindi kayang baguhin ng Diyos. Kahit na ang pinaka mabigat na kriminal. Kahit ang pusakal na kriminal. Marami ng tao sa kasaysayan na pusakal na kriminal na naging Kristiyano. Isa si Pablo doon. Na dating inuusig pa at ipinapapatay ang mga kagaya nating Kristiyano. Naging Kristiyano siya mismo. At siya mismo ang nagandog ng kanyang buhay. Buong buhay niya ay kanyang itinalaga sa pangangaral. Kaya tayo mayroon ngayong aklat ng unang Timoteo. Tayo manalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa iyong salita. Na muli po ay aming natunghayan at napagpulay-pulayan. Tulungan mo po kami na suportahan, ipanalangin ang aming mga leaders sa bansang ito na aming minamahal. At tulungan mo kami na ang pagmamahal namin sa inyo ang unang-unang mangibabaw upang ang aming ding bansa at ang mga tao dito, ang mga leaders sa aming bansa na hindi sumusunod sa iyong kalooban ay maipanalangin namin at matutunan namin mahalin. At pangaralan din sila ng iyong salita sa abot po ng aming kakayahan. Gamitin mo kami, Panginoon, na yung daluyan ng pagpapala ng kaligtasan sa mga namumuno sa aming pamahalaan. Matutong magpatawad sa mga personal naming saloobin o masamang saloobin sa kanila na dahil sa kanilang mga ginagawang masama, kaya kami nagkaroon ng sama ng loob. Tulungan mo kami na mapatawad ang mga taong ito na nagkasala hindi lamang sa amin, kundi sa aming mga kapwa Pilipino. At hindi lamang sa mga kapwa namin Pilipino, ultimately sila ay nagkakasala sa inyo. Dalangin po namin ang aming bansa, O Diyos. Tulungan mo po ang aming bansa na ngayon ay dumadaan sa krisis politika. Parang awa mo na po. Nawa po ay bigyan mo po ng lakas ng loob ang aming presidente, ng tapang, ang aming vice-presidente, ang aming mga senador, at ang aming mga congressman na tumayo para sa katotohanan. At ang katotohanan mo, Panginoon, ang siyang magwagi at mamayani sa aming bansa. At ikaw na po ang bahala sa iyo pong mga kamay namin ipinauubaya ang mga magaganap sa aming bansa, Panginoon, dahil kayo lamang po talaga ang may kapangyarihan at kakayahan
na magbago ng puso ng tao na siyang magiging daan para magbago ang aming gobyerno. Sa iyo po lamang ang kapurihan, Ama, at ang kapasalamatan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yun po ay Mother's Day. Tinatawagan po natin yung mga nanay dito po sa unahan para po ating ipinalangin. Si Pastor Celso po ang magpipray sa mga nanay po natin. Sino po yung nanay? Yung may anak na po ha. Baka mamaya maging nanay po. Instant nanay. Ilan pong totoong nanay? May anak na talaga. May asawa mo umuwala. Basta may nanay. Basta po may anak. Yan. Yan po yung mga nanay. Ilan pong nanay natin? 2, 4, 6, 8. O yun, kulang ng ating regalo. Dumami ng nanay. Sige po, ipag-pray po natin at ibigay na po ni Pastor Celso yung ating mga token para po sa mga nanay na nagpapakahirap, walang sweldo, pero walang overtime pay, wala lahat, pero puro overtime. Walang day off pala, walang day off. Tulog lang pahinga, yan po yung kanila talagang buhay. Papahinga lang sila pag tulog na. At pagtulog na, ginagambala pa rin. Kasya ba? Kasya. Ayun. Meron pa doon, utang daw. So, pakibigay na lang po. I-assist tayo ng tatay, si Kuya Argel. Kasi, hindi muna magtatrabaho mga nanay. Mag-una daw bigyan yung dalawa. Doon, sa dulo. Ito lang muna daw. Yung mga taga rito, si Tess at si Charlotte, mamaya na lang daw sila. So, palakpakan natin ang mga nanay. Layo ng iba, oh. Sige po, ipag-pray po ni Celso ang ating mga nanay. Pray po tayo ha, sabay-sabay mga anak. Salamat po tayo sa Diyos dahil po tayo may mga nanay na pinagkaloob ng Diyos sa atin upang tayo ay kalingain at gabayan. Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito, kami muli lumalapit po sa inyo. Humihingi ng inyo pong gabay at tuloy na habag, yaya, kalakasan ng mga nanay po na narito. Pinagdiruan po sa araw na ito ang kanila pong araw at araw ng pagpapasalamat din namin bilang mga anak sa lahat po ng nanay sa buong mundo. Pagkilala sa kanila pong mga sakripisyo, walang katumbas na pagkalinga sa kanila pong mga anak, walang kapaguran at patuloy o Diyos na pag-iisip kung paano itaguyod ang kanila pong mga anak na pinagkatiwala niyo sa kanila. Bigyan niyo po sila, Panginoong Diyos, ng karunungan, patuloy, kalakasang pisikal, lalo higit ng spiritual na katatagan, pananampalataya, upang sa kanilang patuloy na pagpatnubay, paggabay, pagkalingas sa mga anak na pinagkatiwala niyo po sa kanila. Patuloy nilang maituro, Panginoong Diyos, ang tamang landas na kanila pong alam na sapagkat naranasan po nila, nakadaan na po sila, O Diyos. Walang iba kundi ang kaligtasan na kanila pong naranasan na sa kanila pong buhay. Inyo po silang patuloy na pagpalain, patuloy na kagalakan sa kanilang puso, patuloy na kalusugan, at mga plano pa sa mga hinaharap para po sa kanila pong mga anak. Tuloy na gamitin po sila, O Diyos, maging sa iglesyang ito, kanilang ministeryo na inyo pong pinagkatiwala sa kanila. Bawat isa sa kanila, O Diyos, ay patuloy na gamitin. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso, kung paano sila maglingkod po sa inyo, magsilbing patuloy na patutuo ang kanila pong buhay sa amin na inyo pong mga anak. Kami lahat na magkakapatid,
sa iglesyang ito ay nananalangin patuloy para po sa mga nanay na narito, O Diyos. Salamat po na marami. Yung dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Happy Mother's Day sa inyo. Salamat po na marami. Tayo po manalangin muli at ipabayan natin sa Panginoon ang buong sanlinggo. Ama, sa iyo po namin binabalik ang aming pinakamataas na pasasalamat sa lahat ng mga nangyari, sa lahat ng mga nanay na ito na iyo pong pinagkalooban ng lakas, ng talino, ng dedikasyon upang patuloy na gawin at gampanan ang kanilang mga tungkulin na iyong iniatang sa kanilang balikat, sa kanilang mga pamilya. Pagpalain mo po sila at patuloy na pahabain ang mga buhay at maganap ang kanilang mga pangarap na ayon sa iyong kalooban, Ama. Sa iyo po ang aming pinakamataas na pasasalamat at nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos Anak at pakikisama ng Diyos Espiritu Santo ang sumainyong lahat. Siya nawa. Amen at amen. Magandang tanghali po. Happy Mother's Day.